Ito, kung gustong pag-usapan, nagpapasikat o nagpapansin, ayan, pinansin ka na ngayon ng kababaihan, Atty. Topacio. Alam mo yung kaibigan ko rito si Atty. Topacio dahil ito naman abogadong marami ring pinagkakabalahan sa social media. Kaya lang yung kanyang mga naging paliwanag daw po sa kanyang paniniwala tungkol doon sa problema sinabi ni Kong Bong Suntay laban kay actress na si Ann Cortez. Ito yung sinasabi ng mga babaeng gigil na gigil, hindi sa tuwa, actually galit. Dahil papalapit yung Women's Month, no, abalang-abala yung mga kababaihan, pero hindi natin palalagpasin itong pastos, lewd, misogynistic remarks ni Attorney Topacio. At pinag-aaralan natin ngayon kasama yung iba pang mga women's organizations saka mga lawyers na muling magtungo sa Supreme Court para hingin ang disciplinary action mula sa Supreme Court dahil itong si Attorney Topacio sumusobra na talaga. Napakarami na niyang mga degrading, misogynistic remarks sa mga kababaihan at tingin natin may basis o may grounds para disciplinary action itong abogado daw na si Attorney Topacio. At the same time, baka umabot yung kaso na isasampa natin patungong disbarment. So, yun yung ilan sa mga pinag-aaralan natin ngayong buwan ng kababaihan. Kasi tingin nga natin itong mga pahayag ni Attorney Topacio, hindi lang sa insulto doon sa ilang mga kababaihan na binanggit niya, lalong-lalo na kay Congresswoman Sara Ilago, kay Jasmine Curtis at sa iba pang mga kababaihan, kundi umaakto na siya bilang public confession ng kanyang predatory intent at saka yung mismong akto ng sexual harassment. Kaya sinasabi nga natin na parang pa siya with pride, yung pagiging yung predatory behavior niya, binabandila niya bilang pride niya, kaya magsasampa talaga tayo ng mga kaakibat na kaso kagaya ng ginawa natin ng panahon ng eleksyon kay Attorney Sia, panahon na nagpahayag ng mga misogynistic remarks laban sa mga kababaihan. Ayun. Ayan, so talagang hindi na ho natin kayang pigilan. Kay karapatan po nila yan. Tinig ng kababaihan. Galit ng kababaihan. Ay ngayon, hindi lang pala si Congressman Suntay na abogado rin. Pati si Atty. Topacio nadamay na. Kasi mukhang hindi maganda ang comment nito laban kay Congresswoman Ilago at saka dun sa kapatid ni Ann Cortez. Yun ang mahirap Isipin mo, di ba? Ang abogado po, para sa inyong kaalaman, sila po yung officer of the court. Sila yung dapat rumirespeto sa tao at sa batas. Pero ang tingin ng kababaihan, siya yung umaabuso sa karapatan ng kababaihan at lumabag sa batas. Kaya nga, ang UISO ay gusto nilang dalhin sa Korte Suprema. Actually, di ba, naipost ko na ito sa Facebook page natin na ang Integrated Bar of the Philippines o IBP at saka Supreme Court dapat kumilos dito. Pero siyempre, naghihintay lang siguro ng complainant. Itong mga nabanggit na opisina para sila umaksyon. Kasi ang Supreme Court, hindi naman po yan action kung walang nagrereklamo. At pag nakita ng Supreme Court na basihan para disiplinahin ng isang officer of the court at kung ang ipapile disbarment, baka nga ma-disbar. Pwede siyang mamarningan, masuspindi o ma-disbar. Ganun po yung mga pwedeng mangyari. At ang IBC, Integrated Bar of the Philippines, pwede naman ho siyang magrekomenda dahil pagka disbarment ng issue, ang IBP ay kinukonsulta rin yan ng Supreme Court or binibigay ng Supreme Court sa IBP ang mga pagsusuri at recommendation. So sana po i-umaksyon sila dahil alam mo, ang officer of the court dapat magandang halimbawa na pagrespeto sa batas at sa karapatan ng tao. Itong isyong ito kay Suntay at saka Ann Cortez, hindi ito pangkaraniwan na issue. Hindi ito pangkaraniwang iusapin. Ito po ay pagyura, paglapastangan, panginsulto, kawalan ng respeto sa babae at kababaihan. Lalo na nga ngayong mga panahon ito. So, ewan ko sa naaabot. Ngayon, kung yung iba'y sumasaw-saw para lang mapag-usapan, sumasali para gimmick for publicity, baka yung iba hilig yan. O yan. Mahirap din yan. Ang dapat kasing madinig nating lahat
Si Suntay ay pangaralan. Si Congressman Suntay dapat disiplinahin. Si Congressman Suntay dapat magsisi at humingi ng public apology doon sa taong kanya sinaktan. Kaso hindi ho yung ginagawa eh. Nanghingi siya ng apology, parang limitado sa media lang. Alam niyo, pwede naman siya mapunta at hanapin niya si Ann Cortez, mag-sorry siya doon. O sumulat siya ng lehitimong sulat, kanyang iparating sa kinaukulan. Diba? Ganun ho yung dapat kung seryoso ang isang abogado. Lalo na kung congressman, na aminin ang pagkakamalit mag-sorry. Hindi naman ho yan kabawasan ng pagiging macho niya. Hindi yan kabawasan ng isang congressman na umamin at mag-sorry ng pagkakamali dahil lahat tayo, tao lang, na pwedeng magkamali. Sa akin pong opinyon ay maraming dapat gawin si Suntay para siya makabawi at nang hindi masyadong masaktan. Pero dahil nga siguro naramdaman ni Ann Cortez, yung artista, malabnaw yung kanyang pagsusori. Ito si Suntay, kaya hindi tinanggap. Actually, may statement na po si Miss Cortez, si Ann Cortez, yung artista, na hindi niya tinatanggap ang pagsusori ni Congressman Bong Suntay ng ika-4 na distrito ng Quezon City. So, posible kaya hindi niya tinanggap, hindi sincere, hindi niya naramdaman na seryoso ang pagsusori. Isipin mo, pinatulan na. Ilang araw na yan, pinatulan na siya. Ay bakit naman yung ibang artist, may ibang personalidad na sumasawsaw, tapos pinamasama pa yung ibang kababaihan. Pero, for your information lang, huwag kayong magagalit. Sa aking personal na opinion. Parang kampo ng mga Duterte supporters. Itong mga sa halip na kampihan, yung babae, at pagsabihan yung congressman, abay parang pinagtatanggol pa nila. Yung iba nga parang nambubuli pa eh. Asan ba ang pag-iisip nyo? Meron ba kayo, no? Kakahiya kayo. Wala bang pamilya kayo? Hindi naman pwedeng wala kayong pamilya. Sumilang kayo sa buhay, sa mundong ito, yung nanay nyo, babae. Kung may asawa kayo, babae yun. May mga anak kayo, pamangkin, kapatid, babae yun. Pati ba yun? Hindi nyo nirespeto. Ang hindi pagrespeto sa isang artista o sa isang kababae, sa isang babae, ikaw wala ng respeto halos sa lahat ng kababaihan. Ganon po yung masamang epekto. Ngayon kung paninindigan pa yung mali, ewan ko na lang kung anong klaseng pag-iisip yan. Hindi tayo nakikialam, pero yung moral issue, yung accountability, yung pananagutan ng kahit sino, politiko man o hindi, laging meron, laging nandoon. Pero kung ang pinapanagot ay abogado, mambabatas, wow! Sino kaya yan? Ang mambabatas, ulitin ko, dapat sumusunod sa batas. Dapat alam ang batas. Yung pagiging officer of the court nila, mahalagang huwag nilang kalimutan yon. At dapat disiplinahin ng Integrated Bar of the Philippines sa kanilang mga membro at saka ng Korte Suprema. Please lang po.